Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Bakit po galit palagi si Itay sa akin? Kahit wala naman akong ginagawang masama. Lagi po niyang galit sa akin, Inay. Anak, huwag mo nalang pansinin ang Itay mo. Mainit lang talaga ang ulo nun. Nagtataka lang talaga ako, Inay. Iba kasi ang trato ni Itay sa akin eh. Oh, anak, kahit na anong mangyari ha, huwag kang magtatanim ng galit sa Itay mo. Kasi masama yun. Palagi na lang bang ganun, Inay? Kahit anong gawin niya sa akin, hindi na lang ako ikibo. Bakit po? Si Lorena, Nay, mahal na mahal niya. Samantalang ako, Inay, hindi niya ako mahal. Naku anak, huwag kang ganyan. Pareho naman kayong mahal ng tatay niyo eh. Hindi po ako naniniwala, Inay. Mas mahal ni Itay si Lorena kaysa sa akin. Huwag mo lang kasing ikilay, Inay, na mas mahal ni Itay si Lorena. Pero ako, hindi ako mahal. Hindi! Hindi! Ruhel, may gusto sana akong ipakiusap sa iyo. Ano yun? Please naman, pakitaan mo naman ang maganda si Jason. Huwag mo naman siyang laging pinagagalitan. Ano na naman ba ang sinumbong ng anak mo? Ruhel, akala ko ba tanggap mo na si Jason? Kasi yun ang pangako mo nang bago tayo magpakasal. Pagtatalunan naman ba natin ang bagay na yan? Matulog na nga tayo. Maaga pa akong papasok sa trabaho ko bukas. Sana naman pantayin mo ang pagmamahal sa dalawang bata. Kasi alam mo, nagtataka na si Jason sa hindi pantay na pagtrato mo. Sige na. Sige matulog na tayo. Matigil ka na dyan. Bakit malungkot ka na naman? Lorena, alam mo sa ating dalawa, ikaw lang ang maswerte. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, kuya? Kasi, mahal na mahal ka ni Itay. Ha? Hindi naman Pareho naman tayong mahal ni Itay. Hindi ako naniniwala doon. Ikaw ang mas mahal ni Itay kung kukumpara mo sa akin. Naku, huwag mong sasabihin yan, kuya. Kasi, pareho naman tayong anak ni Itay. Oh, diba? Hindi ko alam, Lorena. Minsan, nagtatanong ako tuloy sa sarili ko eh. Ano yun, kuya? Tinatanong ko sa sarili ko kung anak ba talaga ako ni Itay. Ha? Kuya? Naku, Itay. Lasing na lasing po kayo. Kaya na ngayon, kung lasing ako. Pakialam. Itay. Tabi-tabi ka nga dyan sa taranan ko. Itay, alalayan ko na po kayo. Baka po matumba kayo eh. Sabi nang tumabi ka dyan. Ay, Itay, aray ko. Jason, anak! Jason!
Aray ko. Inay. Ano ka ba naman, Rohel? Inay. Ba't kinulap mo yung bata? Alam mo naman na walang kalaban-laban yan sa'yo! Paano naman kasi? Haharang-harang sa tararan ko. Sumusobra ka na talaga! Inay. Hindi na nga kayong mag-ina. Buisit kayong mag-ina sa buhay ko talaga. Tahan na, anak, ha? Nandito naman si nanay. Jason, pasensya ka na sa tatay mo, ha? Hoy, Ruel! Mag-usap nga tayo! Lalaki sa lalaki, ha? Ano na naman ba yan, Tay? Ikaw ba'y hindi na nahihiya dyan sa ginagawa mo? Ginagawang ano? Ayun! At hindi mo palalam ang ginawa mo. Pasalamat ka't hindi nagre-reklamo yung asawa mo sa kinaukulan. Dahil kapag hindi, kulungan ang baksak mo! Akala ko kung ano na yan. Hindi ka naman bulag at bingi ng pakasalan mo si Marita. Hindi ba? Eh ba't ngayon, ganyan ang inaasal mo sa bata? Eh akala ko ba'y tanggap mo na ang batang yon? Noon yun, Tay. Pero ngayon, ewan ko. Ganon. Parang pinapasok mo lang si Marita. Nang sa ganon tanggapin ka niya. Tapos sa huli naman pala, hindi mo talaga tanggap ang anak niya sa una. Ganon ba? Kung alam ko lang na sermon lang palang abutin ko dito sa inyo. Sana hindi na ako nagpunta dito. Makaalis na nga. Hoy! Roel! Roel! Kinakausap pa kita! Hoy! Tarantado ka talaga, Roel! Tingnan mo ang taong ito. Kinakausap bibilhan ako ng alis. Bahala ka na nga sa buhay mo! Jason, apo. Sige, kumain ka lang ha. Lolo? Lola? Pwede po bang dito na lang ako tumira sa inyo? Ipaalam mo muna kay nanay mo. At kapag siya pumayag, sige, dumito ka na. Talaga po, Lolo? Sige po, sasabihin ko pa, Inay. At kapag pumayag siya, talagang dito na po ako titira sa inyo, Lolo. Oo naman, apo. Nang sa ganon, may makasama kami dito ng lolo mo. Sige. Kumain ka lang, apo, ha? Masarap yung niluto kong ulam. Opo, Lola. Napadami na nga ako ng kain nito Ang sarap, Lola. Hoy, Marita. Itong susunod na pasukan. Titigil na si Jason sa pag-aaral, ha? Ano? At bakit naman? Huwag naman sana. Kawawa naman tong bata. Tay, bakit nyo naman ako patitigilin? Iyon ang desisyon ko. Bakit? May reklamo kayong mag-ina? Rohel naman. Maawa ka naman kay Jason. Itay, bakit po naman ninyo patitigilin si Kuya? Sayang naman po ang taon. Pagtitigil po siya sa pag-aaral. Walang sino man sa inyo ang makapagbabago ng pasya ko. Basta yan ang desisyon ko. Tapos! Itay! Itay! Saan ka pupunta, Tay? Bakit ganyan ang itay sa akin? Maging sa pag-aaral ko, madamot pa rin siya. Bakit ganun?
Madama ko ang lungkot kapag wala ka. Kung gano'n rin lamang na hindi na pala ako mag-aaral sa susunod na pasukan. Aalis na lang ako sa bahay na ito. Doon na lang ako kila Lolo. At habang nandun ako, gagawa ko ng paraan upang makapagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Kung kailangan kong magtrabaho, gagawin ko. Hindi ako aasa sa iyo, Itay. Magsisikap ako para sa sarili ko. Oh, Lorena, anak. Gising ka na pala. Puntahan mo na lang ang kuya mo sa kwarto at gisingin mo na. Sabay na tayong kakain. Si Itay, Inay, gising na po ba? Ay nako, hindi yata dumating kagabi yung tatay nyo. Baka naman, nakainom na naman yun. At hindi na naman nakauwi. Sige na. Gisingin mo na ang kuya mo. Dali. Opo, Nay. Pupuntahan ko na po si Kuya at gigisingin ko na po siya. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Kuya Jason! Kuya, gising na! Kakain na daw, sabi ni Nanay. Kuya! Parang ang tahimik naman sa loob, ha? Kuya? Naku, bukas naman pala eh. Makapasok na nga. Kuya, gumising ka na dyan. Ha? Bakit puro kalat itong kwarto ni Kuya? Ha? Nakabukas ang aparador ni Kuya? Wala si Kuya. Kuya? Kuya, nasan ka? Kuya! Nanay! Nanay! Nay! Oh, ano? Ba't tumatakbo ka galing sa kwarto ng kuya mo? Bakit ba? Nanay! Wala po si Kuya sa kwarto niya. Ano? Nandiyan naman siya kagabi Paano mo naman masasabing wala siya dyan? Wala po siya talaga, Nay. Yung mga damit din niya. Wala na po sa kanyang aparador, Nay. Ano? Naku, saan kayo nagpunta ang kuya mo? Hindi. Sabihin mo hindi totoo yung sinasabi mo, Lorena. Bawiin mo yung sinabi mo, Lorena. Bawiin mo! Ano na naman bang pumasok sa ulo ng Rohel na yon? Ang ibig mong sabihin, Apo, naglayas ka sa inyo? Sabi po kasi ni Itay, itong susunod na pasukan, Lola, titigil na daw po ako sa aking pag-aaral. Kung pwede po sana, Lolo, Lola, ayoko pong tumigil ng pag-aaral. Tarantado talaga yung anak mo, Epang. Kaya naman pala, naglayas itong bata dahil sa kanya. Sige, dumito ka muna, Apo, ha? Kung gusto mo mag-aral, kahit papano siguro, matutulungan ka namin ng iyong lolo. Hayaan niyo po, Lolo. Lola, gagawa din po ako ng paraan para hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Sige. Dito ka muna tumira po.
kahit pa paano matutulungan ka namin ng lola mo. Siya po, ma'am. Ano? Itong paslit na ito? Ang papasok na dishwasher dito sa restaurant ko. Ma'am, maawa po kayo sa akin, oh. Kailangan ko po talagang magtrabaho para mabuhay po ako. Bakit? Wala ka na bang mga magulang? Meron naman po. Pero, Oh, bakit? Naiyak ka na dyan? ma'am, Ay, teka nga. Nasaan ba ang mga magulang mo? naglayas po ako sa amin, eh. Kasi, hindi ko malamang dahilan. Laging galit na lang ang tatay ko sa akin. Ang tanging mahal lang kasi niya, yung bunso kong kapatid. Tuluyan na akong nagtampo sa kanya nung sabihin niya na itong susunod na pasukan titigil na ako sa pag-aaral ko. Ayaw ko pong tumigil, ma'am. Ganun ba? Opo. Ay, nako. Kawawa ka naman pala. Tanggapin niyo na lang ako, ma'am. Gagawin ko po lahat na makakaya ko. Kasi gusto ko pong makapagpatuloy sa pag-aaral. Sige. Ganito na lang ha. Kukunin na lang kitang hardinero. Baka mag-alala. May kasama ka naman eh. Si Magbano. Tulungan mo na lang siya sa pagdidilig ng halaman at mag-aasikaso. Sige. Okay lang ba sa'yo? Nako, maraming salamat po, ma'am. Ulog po kayo sa akin ng Diyos. Tatanamin ko pong malaking utang na loob ang lahat sa inyo, ma'am. Hindi mo na problemahin ang pagkain mo dahil libre na ito. Pati ang tirahan mo. Kung kukunin kasi kitang dishwasher dito, baka wala ka ng pahinga. At pag hardinero naman, tulong-tulong ka lang kay Magbano. Di may panahon ka pang makapag-aral. Opo. Ma'am, mahilig din po pala kayo sa aso. Ako rin po. Mahilig ako sa aso. Sige po, ma'am. Aalagaan ko po yung aso ninyo. Ma'am, totoo po bang narinig ko sa inyo na pag-aaralin po ninyo ako? Totoo po ba, ma'am? Oo. Salamat po. Pag-aaralin Salamat po, ma'am, lang marami. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ito ba yung sinasabi mo, apo ko? Totoo po, Lola. Lolo, bukas na bukas din po, pupunta na po ako doon sa bahay nila Mamarga. Doon na po ako titira. Aba nako, apo. Salamat naman at natanggap ka ng taong tunay na arugasay. Sa labas ka lang pala, makakatagpo ng tunay na pamilyang ituturing ka. Ang kawawang apo ko. Sana magpakabait ka dyan, ha, apo? Oo naman po, Lola. Hindi ko sasayangin ang tiwalang pinagkaloob ni Mamarga sa akin. Siya nga pala, nagpunta ang inay mo kanina rito. Hinahanap ka. Sinabi niyo po ba na nandito ako, Lola? Oo naman, apo. Bumalik ka na raw dun sa inyo. Lola, hindi na po ako babalik doon. Ayoko na po. Lalo na ngayong nakatagpo na ako ng isang taong ituturing kung hindi ba sa kanila. Apo, gawin mong inspirasyon ang nagyari sa buhay mo. Magsikap ka. Nang sa ganun pagdating ng araw may marating ka sa buhay. Nandito lang kami ng lola mo. Hayaan niyo po, Lolo. Sisikapin ko po magkatapos ng pag-aaral ko. Mas mabuti pa palang ibang tao kaysa sa tunay kong utay. Damot sa akin.
parang hindi anak ang ituring niya sa akin. Iisa lang ang mahal niya, si Lorena. Si Lorena lang niyang ituturing niyang anak. Pero ako hindi. Ay, tahan na po. Huwag ka nang maghinanakit sa itay mo. Malaki ang tampo ko sa kanya, Lola. Kasi kahit kailan hindi ko nakita ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ko yun naramdaman. Kaya patawarin niyo po ako. Lolo, Lola. Dahil sa totoo lang, nagtatampo po ako kay Itay. Hindi ko po makakalimutan yun, Lola. Ang mga pinaggagawa niya sa akin. Hindi po. Ay nako, talaga namang napakasipag mong bata ka. Ang ibig mong sabihin yan tapos ka nang nagdilig ng mga halaman. Opo, Mang Banong. Kaya pwede ko na po kayong tulungan sa iba ninyong gagawin dito kung meron pa. Ay talagang hindi nagkamali si Ma'am Marga sa pagkuha sa'yo, anak. Dahil higit na mas masipag kang bata at mabait ka pa. Di naman po. Natuto lang talaga ako sa buhay. Siya. Mahirap ang buhay namin. Halika dun sa likod. Kukunin natin yung mga bagong itatanim natin dito sa harap. Halika. Opo, Mang Banong. Lalo ko pong pag-iigihin ang trabaho ko para naman matuwa sa akin si Ma'am Marga. Ay, siya nga po pala. Nasaan po bang asawa ni Ma'am Marga? Tsaka mga anak niya? Ay, yung asawa at anak ni Ma'am Marga. Nasa Amerika sila. Iisa lang ang anak ni Ma'am. Babae. Ay, ganun po ba? Oo, yan si Ma'am Marga. Alam mo, babae dyan. Kahit na may kaya sila sa buhay, hindi sila matapobre. Kaya, dapat habang nandito ka sa kanila, magpakabait ka lang. At sigurado ako na magugustuhan kanila. Mang Badong, nasaan po ba si Jason? Ay, umuwi muna sa kanyang lolo, ma'am. Mamaya, nandito na po yun. Namiss na daw niya kasi ang lolo't lola niya. At sa akin na lang po nagpaalam kasi kanina po ay wala po kayo. Ay, ganun ba? Siya nga pala. Kumusta naman po ang trabaho niya dito, Mang Banong? Ay naku, ma'am. Wala po akong masabi sa batang yun. Napakasipag talaga. Ay, mabuti naman kung gano'n. Ay, siya pala. Malapit na ang pasukan. Dapat, magpa-enroll na siya ditong pasukan, Mang Banong. Ay, naku, ma'am. Tsak, matutuwa niyan si Jason. Nasabi ko na sa kanya nung una pa na pag-aaralin ko siya. At kung gusto niya, hanggang sa kolehiyo pa. Ay, talaga po, ma'am. Ay, nako, hindi po masasayang ang lahat ng tulong niyo sa kanya, ma'am. Kasi po, tingin ko, pursigido ang batang yun at napakasipag. Ay, di lalong mabuti kung gano'n. At nasisiguro ko na may mararating sa buhay ang batang yun pagdating ng takdang panahon. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang... Jason, anak. Bumalik ka na sa atin. Hinahanap ka na ng kapatid mo. Inay, kumusta nyo na lamang ako kay Lorena. Tsaka, huwag na po. Hindi na ako babalik dun. Alam ko naman na mainit ang dugo palagi nito sa akin eh. Bakit ba kasi hindi nyo nang sabihin sa akin ang totoo? Kung anak ba niya ako talaga o hindi? Kasi kung tunay niya akong anak, inay, sana naramdaman ko yun sa kanya, yung pagmamahal niya. Kaso hindi.
Ang init-init palagi yung ulo niya sa akin. Palaging ganun ang ginagawa niya, kahit wala naman akong kasalanan. Anak, huwag mong sasabihin yan. Ama mo siya. At galing ka talaga sa kanya. Hindi ako naniniwala sa inyo, Inay. Kung talagang anak niya ako, bakit si Lorena lang mahal niya? Bakit ako hindi? Jesus, anak. Hindi totoo yan. Hindi. Huwag niyo nang pipilit, Inay. Huwag niyo nang pagtakpan. Kitang-kita naman eh. Sa kilos lang ni Itay. Kahit hindi niyo sabihin ang totoo sa akin, nararamdaman ko yun, Inay. Kasi tao rin ako eh. Nasasaktan ako, Inay. Anak, patawarin mo na ang itay mo, ha? Anak. Nay, saan na po si Kuya? Ayaw na ba niyang umuwi dito? Wala. Talagang nagtampo na sa itay niyo. Kahit anong pilit ko, ayaw na talagang umuwi dito. Namimiss ko na po si Kuya, Nay. Lorena, wala tayong magagawa. Kung talagang ayaw na niya. Si Itay naman kasi. Bakit patitigilin pa sa pag-aaral si Kuya? Hayaan mo na lang siya. Kasi, sa totoo lang, naaawa na rin ako sa kuya mo eh. Kapag nandito siya, wala talaga akong magawa. Ano bang nangyayari sa'yo? Umiyak ka yata. O ano? Masaya ka na ba? Masaya ka na ba ngayon, ha? Masaya ako? Teka nga. Ano bang ibig mong sabihin? Masaya ka na ba? Dahil wala na iwan ako dito. Ay, mata kong sisisigin mo. Bakit? Pinalayas ko ba siya? Siya naman ang kusang umalis dito, di ba? Paanong hindi makakaisip ang bata na lumayo? Hindi katiting na pagmamahal ay hindi mo man lang mapakitaan. Akala ko noon, tanggap na tanggap mo siya. Kasi ipinangako mo na mamahalin mo rin siya at ituturing na tunay na anak mo. Yun pala, hindi mo naman magawa. Kung alam ko lang na magdurusa lang pala sa poder mo ang anak ko. Sana nagpakatandang dalaga na lang ako noon kaysa magpakasal ako sa iyo. Matulog ka na nga dyan. Wala mo pang pinagsisintimiento mo dyan. Tulog ka na. Tandaan mo ito, Roel. Oras na ano mangyayari sa anak ko, hindi kita mapapatawan. Yan ang laging isiksik mo dyan sa kukote mo. Marita, itong pang-enroll ni Lorena. Anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Kung aral, aral lang, wala nang iba. Tsaka wag mo na yung boyfriend, ha? Opo, Itay. Huwag po kayong mag-alala. Kumusta na kaya si Jason? Sana naman, Rohel. Pag-aralin mo din siya. Ay, naku Marita. Hindi mo na nga mahagilap dito. Kung nasaan siya, papag-aralin pa. Eh, siya naman ang lumayas, di ba? Di bahala siya sa buhay niya. Oo nga naman, Tay. Kawawa naman po si Kuya. Sana, huwag ninyo siyang patitigilin sa pag-aaral. Bahala siya sa buhay niya. Buti nga, lumayas na siya eh. Para wala na akong dagdag pasalin dito. Rohel! Itay?
Jason, heto na ang pang-tuition mo. Sana, mag-aaral ka mabuti. Nagsigadoon, magkaroon ka ng magandang kinabukasan pagdating ng araw. Salamat po, Ma'am Marga. Umasa po kayo na pagbubutihin ko pong aking pag-aaral. Ay, mabuti naman kung gano'n. Siya nga pala. Itong susunod na linggo, sumama ka sa akin, ha? At bibili tayo ng mga bago mong damit. Hindi ko po alam, Ma'am, kung paano po kayo kasasalamatan. Dahil hindi nyo naman ako kaano-ano, pero sobrang bait po ninyo sa akin. Oh, huwag ka nang umiyak. Baka mamaya niya maiyak na rin ako sa'yo. Ma'am. Jason, magmula ngayon, huwag mo na akong tatawaging Ma'am Marga. Po? Total, nag-iisa lang ang aking anak na babae. Ay kung gusto mo, i-a-adapt kita upang maging anak ko na rin. At pag magkatapos ka na sa pag-aaral mo, pwede na rin mapetisyon ka ng anak ko sa Amerika. Oh, totoo po, Ma'am Marga. Totoo po. Oops. Wag nang ma'am, pwede ba? Mama na lang ang itawag mo sa akin. At magmula ngayon, at hanggang sa paglaki mo. At kahit anong kurso ang kukunin mo, susuportahan ka namin. Salamat po, Mama. Salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Si Kuya Jason yun eh. Kung ganun, nag-aaral din si Kuya Jason? At sino naman ang nagpapaaral sa kanya? Kuya Jason! Kuya! Lorena! Kuya! Kuya Jason! Ikaw nga ba yan? Kuya? Kumusta ka na pala? Kayo ni Inay. Okay lang naman kami. Yun nga lang, lagi na lang malungkot si nanay. Kasi wala ka, kuya. Kumusta mo na lang ako kay Inay, ha? Siya nga pala, kuya. Nag-aaral ka rin ba dito? Ha? Ay, hindi. Hindi ako nag-aaral dito. Bakit ka naka-uniform? Sige, may pupuntahan pa kasi ako. Kuya! Sandali lang! Kuya! Alam ko, nagsisinungaling lang si kuya sa akin. Sino naman kaya ang nagpapaaral sa kanya? Sino kaya? Nay, akala ko ba nandito si Jason? Dito siya nakatira. Ay, noon yon. Pero, umalis din siya dito. Hindi nga namin alam kung saan siya nakatira ngayon. Ano? Nasaan na po ang anak ko ngayon? Nasaan na po siya? Ay, hindi namin alam ng tatay niyo. Kung saan na kaya ang batang yon? Ay, total, ganun rin lang na walang pagmamahal sa bata si Rohel. Tama naman yang maghanap siya ng pagmamahal sa ibang tao. Kaysa naman nagtatampo. Anong ibig niyo sabihin, Tay? Nakatira siya sa ibang tao? Wala naman ako sinabi Pero ma, wala, hindi ko alam. Tay, Nay, parang awa niyo naman po. Kung alam niyo kung nasa naroon ang aking anak, sabihin niyo naman po sa akin. Wala kaming alam, Marita. Kaya huwag kaming tanungin mo. Jason, kumusta na ba na pag-aaral mo? Ayos lang po, Mama. Ito palang susunod na buwan. Kailangan mo nang mag-transfer sa Manila. Kasi pinabibinta na ng ating mong Gladys yung restaurant natin dito. Kaya doon na tayo sa Manila titira.
At doon ka na rin magpapatuloy ng pag-aaral mo. Ganun po ba, Mama? Mang Badong, habang nasa Manila kami, dalhin niyo na dito yung pamilya niyo. At kayo na po ang tatao dito sa bahay. Ay, opo, Ma'am Marga. Salamat po. Ano Jason? Dapat tulala ka dyan. Ay, hindi naman po, Mama. Okay lang ako. Aba, Ipang. Matagal lang hindi nadadalaw dito yung apo nating si Jason. Ay, nagtataka rin ako. Ba't parang nawala na lang siyang bigla? Ay, kamusta na nga kaya ang batang yun? Wala man lang tayong balita sa kanya. Kung nasaan na kaya siya. Ay, nakakalungkot naman isipin. Ano na kaya ang naging buhay niya ngayon? Ay, sana naman Ipang kahit papaano. Magpakita naman siya. Sana naman Ipang namimiss ko lang ang apo natin. Jason, anak. Happy graduation sa'yo. Salamat po, Mama. Utang ko po ang lahat sa inyo. Kung wala kayo, hindi po ako makakatapos. Nagpapasalamat din ako dahil talagang nagsikap kang makatapos. Mama, salamat po. Ikaw talaga ang the best para sa akin. Kung wala kayo, wala rin ako sa kinalalagyan ko sa ngayon. At ngayon, masasabi kong natupad mo na ang mga pangarap mong makapagtapos sa pag-aaral. Ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo, Mama. Ano naman yun, Abel? Mahal na mahal po kita, Mama Marga. Sige na. Umuwi na tayo. At marami akong sorpresa sa iyo pagdating sa bahay. Ayan ang sorpresa ko sa'yo, Jason. Buksan mo. Mama? Totoo po ba ito? Totoo po ba ito, Ma? Bakit? Ano ba sa akala mo? Hindi totoo? Ibig mong sabihin, Ma, dadalhin niyo na po ako sa Amerika? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Mama, salamat talaga. Ay, teka. Hindi ako makahiga. Ikaw talagang bata ka. Naku, pasensya na, Ma. Kasi talagang sinurpresa mo ako. Alam mo, sabik na ang ate mo na makita ka. Ganon din ang papo. At doon ka na mag-aaral ng kolehiyo sa Amerika. Thank you, Ma. Naiyak ka na naman yan. Sa inyo ko po pala matatagpuan ang tunay na kaulugan ng salitang tunay na pamilya, Mama. Alam niyo mo ba, noon, Ma, wala yan. Dahil parang hindi tunay na anak ang turin sa akin ng aking itay. Kaya nagawa ko pong lumaya sa amin. Mabuti na lamang. Nakatagpo ako ng mga taong kagaya ninyo. At masasabi kong kayo ang lahat ng pumuno sa pagkukulang ng aking mga magulang. Hindi ko pa alam kung paano po kayo pasasalamatan, Mama. Jason, ito lang ang tanging maipapayo ko sa iyo.
Kahit ganun ba ang ginawa sa iyo ng tatay mo, huwag na huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. At sana, pagdating ng panahon ay mapatawad mo siya. Pagkat yan ang magiging susi sa iyong mga tagumpay, anak. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang Mang Badong, kayo na po ang bahala dun sa bahay sa probinsya. Ay, opo ma'am. Ma'am, ingat po kayo sa daan. Jason, ikaw din ha, mag-ingat ka din. Salamat po, Mang Manong. Kayo din po. Ingat kayo lagi. Ay, masaya ako para sa iyo. Magandang kapalaran ang naghihintay sa iyo. Kita mo, dadalhin ka na ni ma'am sa Amerika. Oo nga po, Mang Manong. Ang swerte ko. Oh, halika na, Jason, anak. Malapit na oras ang flight natin. Mang Badong, sige. Aalis na po kami. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Wala na talaga, Nay. Tay, hindi ko na makikita si Jason. Baski kami anak, wala na ring balita sa kanya eh. Saan na nga kaya napatpad ang batang yon? Kasalanan lahat ito ng anak niyo. Kung noon sana pinakitaan niya ng kahit konting pagmamahal ang anak ko, siguro nga hindi siya makakaisip na maglayas. Ay, malay ba namin ng tatay niyo? Doon naman ay, tanggap naman niya ang bata. Bago kayo ikasal, di ba? Ewan ko ba dyan sa asawa mo? Pagkatapos ng lahat, iba na ang pakikitungo sa bata. Naku, nasaan na kaya ang anak ko ngayon, Nay? Saan ko kaya siya matatagpuan? Saan kaya, Nay? Hoy Marita, yung anak mo ha, halos parating gabi na dumarating. Na naman kung ano na nang pinaggagawa niya. Hindi naman siguro, Rohel. May tiwala naman ako kay Lorena eh. Huwag kang kampante dyan. Pag gabi na umuwi, sitahin mo naman. Abay, sinisita ko naman ah. Ikaw ikaw ang naiiwan dito sa bahay. Kaya dapat alam mo ang bawat kilos ng anak mo. Para atang napakaluwag mo sa dalaga mo ha. Anong napakaluwag na sinasabi mo dyan? Kamamaya dyan eh, hindi diploma ang iabot sa'yo, kundi bata. Grabe ka naman, Ruhel. Masyadong advance yung isip mo. Oras na may mangyari sa anak mo ha. Ikaw ang sisisihin ko, tanda mo yan. Bakit? Nung lumayas ba ang anak ko? May pakialam ka ba? Di ba wala? Nagpakalayo-layo ang anak ko dahil sa'yo. Hindi ko na nga nakita eh. Anino niya? Dahil hindi mo siya pinakitaan ng kahit konti pagmamahal noon. Ang tanging minahal mo lang ay si Lorena. Siya lang! Lorena, kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po, Itay. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo ha. Dahil ikaw na lang ang tanging pag-asa namin ng nanay mo. Nang sa ganun, makaahon naman tayo sa kahirapan kahit paano. Alam ko naman po yun, Itay. Alam mo naman na hindi na natin mahagilap ang kuya mo sa ngayon. Hindi na natin alam kung
Saang sulok ng mundo ang kanyang kinaroroonan. Hindi man lang magparamdam. Nagtampo lang yon siguro, itay. Dahil pinatigil niyo noon sa pag-aaral. Gano'n naman pala eh. Nakita mo noon ang kuya mo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin noon? Nang sa ganun, nasundan natin siya. Kung saan siya nakatira noon? Kasi, ang akala ko noon, Nay, kinalolo siya nakatira. Kaya binaliwala ko lang nang makita ko siya. Pero ang alam ko noon, nag-aaral din po siya eh. Ha? Paano naman siya mag-aaral? Ipinatigil na nga ng tatay niyo? Ganito na lang, Nay. Makikibalita na lang tayo kung kanino siya nakatira noon. Nang sa ganun, matuntun natin siya. Kawawa kong anak. Nasaan na kaya siya ngayon? Maraming taon na ang nagdaan na hindi na natin siya nakikita. Baka kung napano na siya. Nay, tama na po yan. Umiiyak na naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Balang araw, makikita din natin siya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ang alam ko, anak, pumasok siyang dishwasher sa isang restaurant doon sa bayan. At ang may-ari daw ng restaurant na yun mayamang babae. Malaki daw ang bahay doon sa bayan. Yun nga lang, hindi natin alam kung saan sa bayan ang bahay ng babaeng yon. Magtanong-tanong na lang tayo, Nay. Baka sakaling makita na natin ang aking anak. O siya, sige. Ay, ang pagkakaalam ko dyan, matagal na yatang hindi nakikita dito yung matandang babaeng yon. Ho? Paano niyo nalaman, Tay? Ang dinig ko noon, bininta na yata yung restaurant nila sa bayan. Ha? Naku, kung ganun, di malabo nang makita ko pa ang aking anak, Tay. Huwag ka mag-alala, Manita. Magtatanong-tanong tayo kung saan ba sa bayan ang bahay ng babaeng yun. Alam ko, baka yun ang kumupkup sa anak mo. Tay, hindi ko na yata makikita pa ang aking anak. Matagal ng panahong nanguhulila na ako sa kanya, Tay. Bakit ba hindi mo hayaan niyang anak mo? May isip na yon, hindi na bata. Kung uuwi siya, di umuwi. Pag hindi naman, hayaan mo na siya dyan. Palibhasa, hindi mo siya anak. Kaya nasasabi mo yan. Malaking pagkakamali pala ang pagpapakasal ko sa'yo. Dahil ako lang pala talaga ang minahal mo, hindi ang anak ko. Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan ng anak ko sa puder mo, sana hindi na ako napakasal sa'yo noon. Para nang sa ganun, hanggang ngayon kasama ka pa ang anak ko! Tay, totoo ba ang narinig ko? Kapatid ko lang si Kuya Jason sa ina. Magkaiba kami ng ama. Ha? Lorena? Anak? Bakit? Kung minsan, naduduwal ako. At parang palagi akong nalalata. Huwag naman sana na nagbunga ang ginawa ng kapusukan ni James. Kapag nagkataon, lagot talaga ako kay tatay. Huwag naman sana. Tiya, matitigil na ako sa pag-aaral ko.
Wag naman sana. Ano bang nangyari doon sa anak mo? Eh, may nakain lang siguro yan na ayaw ng tiyan niya. Lorena, bakit ka nagduduwa? Sumagot ka! Bakit ka nagduduwal? Buntis ka? Buntis ka ba? Ha? Ang hiya ka! Ito pala ang gaganti mo sa amin. Matapos itang pagkatiwalaan, sino ang ama niyang dinadala mo? Ha? Patawarin ninyo po ako, Itay. Wala na po siya. Tinagbuhan na ba niya ako? Aray ko, Itay. Tama na yan, Rohel. Maawa ka naman sa anak mo. Yan na nga yung sinasabi ko sa'yo noon. Na huwag kang masyadong maluwag sa anak mo. Ano ba yung nangyari? Di nagbuntis nang walang matatawag na ama. Pareho kayong mag-ina, mga bobo kayo! Anak. Ano naman kasi yung ginawa mo sa buhay mo eh? Patawarin ninyo po ako, Inay. Nagkamali po ako. Kasalanan mong lahat ito, Marita. Kasalanan mo! Ano? Buntis si Lorena? Ay, oo. Dahil galing ako kanina roon. Yun ang sinabi ni Marita sa akin. Ayun, nagmamaktol si Ruel. Nagiinom. Dahil nagibang lahat ng mga pangarap niya sa kanyang mahal na anak. Ay, ano ba yan? Jack, patitigil na sa pag-aaral yon. Oh, di harap niya yung nakabuntis sa kanya. Nang sa ganun panagutan niya ang apo natin. Anong pananagutan? Sumibot na nga eh. Sinong mananagot? Ano? Ay, di kawawa yung apo natin. Kung hindi man naman siya tanga magpapabuntis pa naman. Oh, tinatigil ka tuloy sa pag-aaral mo. Sinayang mo ang lahat ng mga pagod ko. Lahat ng mga pangarap ko sa'yo. Gumuho lahat. Oh. Patawarin ninyo po ako, Itay. Inaamin ko lahat ng pagkakamali ko. Anak, sana maging aral na sa iyo yan. Huwag ka kasing padalos-dalos eh. Hayaan ninyo, Inay. Pagkapanganak ko po, magtatrabaho na lang po ako. Wala na. Wala na tayong pag-asa pa. Ikaw na lang ang alam ko sanang aahon sa atin sa kahirapan. Yun pala. Wala rin. Patawad, Itay. Hayaan po ninyo. Kung gusto ninyo, mag-a-abroad na lang ako pagkatapos kong manganak. Huwag na. Alagaan mo na lang ang anak mo. Hayaan mo na lang ako. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang Babae ang anak mo, Lorena.
Salamat naman, inay. Nakaraos na po ako. Si itay? Ay, nandun sa kusina. Nagsasalang ng mainit na tubig. Huwag mo nang alalahanin ng tatay mo. Dahil tanggap na rin niya ang lahat. Talaga po ba, inay? Oo, sabi eh. Huwag ka na umiyak. Baka mabinat ka pa niyan eh. Salamat naman kung gano'n, nay. Masaya lang ako kasi, nay. Dahil hindi nagalit si itay. Sige, tapos na akong kumain. Mauna na ako at maaga akong papasok ngayon. Nandun na sa bag mo yung baon mo, ha? Para hindi ka na umuwi ng tanghalian. Ang init kasi pag uuwi ka pa. Ay, itay. Ingat po kayo sa daan, ha? Salamat, anak. Yung bata, ha? Huwag niyong pababayaan. Opo, tay. Sinabi ninyo eh. Oh, kita mo? Palaging inaalala na yung apo niya. Napapansin ko nga, inay. Pagod ako sa buong maghapon. Masahin mo nga ang likod ko, Marita. Teka. Kukuha ko ng langis, ha? Nang mapahiran yung likod mo. Sandali lang. Sige, dalian mo lang, ha? At maaga kong matutulog ngayon kasi maaga kong papasok bukas. Oo, sandali lang. At kukunin ko yung langis sa kabilang kwarto. Ay, nako. Tumanda na ako. Wala pa rin pinagbago ang buhay namin. Ano ba ito? Wala yata akong swerte sa anak. Kumusta na kaya ngayon si Jason? Talagang hindi na siya nagpakita sa amin. Ano na kaya ang naging buhay niya ngayon? Ano na kaya? Ay naku, alam nang tumawa ng apo ko ha. Pampalis ng pagod talaga. Oo nga, nay. Nakakatuwa na po si baby. May gatas pa ba yung bata? Baka wala na. Sabihin mo lang at nang mabilhan ko pag magsasahod na. Meron pa po, itay. Hayaan ninyo po. Sasabihin ko po, pag paubos na po ang gatas niya. Sige, at magpapahinga muna ako. Day off ko ngayon. Buong araw ko magpapahinga. O sige, tay. Pahinga na lang po kayo. Kami nang bahala ni nanay. Gigisingin namin kayo kapag kakain na po tayo. Bakit niyo po hinahanap si Jason? Sino po ba kayo? Ako po yung lolo niya. May nakakita daw sa kanya noon na dito daw siya nakatira. Nandito ba ang apo ko? Ay, nako, wala na po siya dito. Matagal na po. Anong ibig niyong sabihin? Kung wala na siya rito nasaan po siya ngayon? Pagkatapos po siyang pag-aralin ni Ma'am Marga sa high school doon sa Manila, dinala na po siya ni Ma'am sa Amerika doon na magpapatuloy ng kolehiyo.
Ang ibig niyong sabihin, si Jason, napo ko, nasa Amerika na ngayon. Opo. At saka, inadapt po siya ni Ma'am Marga. Pinag-aaral sa high school hanggang kolehiyo po. At isinama na po sa Amerika. Sa katunayan nga po, doon na siya pinagkolehiyo sa Amerika. Ay, ang kawawa ko nga po. Kung ganun, naging maganda pala ang naging buhay niya. Yon ang totoo, Rohel. Dahil natuntun ko yung bahay ng babaeng kumupkup kay Jason. Ngayon, anong mukha ang ihaharap mo doon sa anak-anakan mo? Ha? Na noong bata pa siya, ay hindi mo man lang pinatikim ng pagmamahal. Ipinagkait mo sa kanyang pagmamahal mo. Pinatigil mo pa siya sa kanyang pag-aaral. Tatay, ngayon, naging magandang buhay niya. Kasi, nakatagpo siya ng mga taong totoong nagmahal sa kanya kahit hindi nila kaano-ano. Siguro, nakapagtapos na siya ngayon sa kanyang pag-aaral doon sa Amerika. At sana, hindi siya makalimot sa atin. Nahihiya tuloy ako sa kanya, tay. At sana, mapatawad niya ako sa mga ginawa ko sa kanya noon. Kung sakaling bumalik pa siya dito, sana'y mapatawad niya ba ako? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Totoo ba yung sinasabi mo, Rohel? Si Jason, inadapt ng babaeng kumupkup sa kanya at dinala na sa Amerika. Yun ang sinabi ni tatay sa atin. Kasi nagpunta daw siya doon sa malaking bahay na kinakitaan noon kay Jason. At sinabi daw nung caretaker nila na si Jason pala ay pinag-aral ng matandang babae. Nang siya ay mag-high school na, inilipat na siya sa Manila. Nang magtapos na siya sa high school, dinala na siya sa Amerika. At doon na raw magpapatuloy ng kolehiyo. Yung anak kong matagal ko nang hinahanap, nasa Amerika na. Naging maganda pala ang buhay ng aking anak. Kailan ko kaya siya muling makikita? Dahil matagal na akong namumulila sa kanya. Marita, sa palagay mo kaya mapapatawad pa ako ng anak mo? Ang ibig mong sabihin, Rohel, pinagsisisihan mo na ang mga nagawa mo noon sa kanya. Oo, Marita. Ayun ko napagtanto ang lahat-lahat. Malaki ang naging pagkukulang ko noon sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako hihingin ng tawad sa kanya. Maligayang maligaya ko, Rohel. Tiyak na matutuwa ang anak ko niya. At sana, hindi pa siya nagbago hanggang ngayon. Sana nga, Rohel. Oh, Lorena, gisingin mo ng tatay mo. Kakain na tayo. Opo, Nay. Tulog pa ba yung anak mo? Tulog pa ho, Inay. Sige po. Gigisingin ko na po si tatay. Sige na kasi.
Papasok pa yan ngayon. Opo, inay. Tatay, gising na po kayo. Kakain na po tayo. Tay! Ay. Nakabukas naman pala eh. Makapasok na nga. Tay? Tay, bumangon na po kayo. Kakain na po tayo. Hindi ako papasok ngayon, anak. Kasi parang lalag na din ako. Ganun po ba? Tingnan ko po nga, itay. Naku, tay. Oo nga. Nilalagnat po kayo. Sige po. Dadalhin ko na po yung pagkain niyo dito. Ay, at ibibili po kayo ng mga gamot para makainom na po kayo. Sige, anak. Dalhan mo na lang ako dito ng makakain ko. Kasi nanghihina talaga ako. Ako po muna ang magtatrabaho ngayon. Hindi pa kasi makapagtatrabaho si tatay. Wala po tayong ikabubuhay pag hindi po ako magtatrabaho. Ay, sige. Ako na lang muna ang mag-aalaga sa tatay mo at sa anak mo. Sige po. Bukas na bukas din, maghahanap po ako ng trabaho ko. Oh, baby. Magtatrabaho ang mama mo, ha? Si Lola muna ang mag-aalaga sa'yo. Kasi kailangan ni mama ang magtrabaho para may pambili ng gatas mo. Ay, parang nakakaintindi. Nakakatuwa naman ng batang ito. Siya nga pala, Nay. Pakainin niyo na po si tatay. Baka po gutom na. Oh, kumain ka na, ha? Huwag mong pababayaan ang pagkain nang sa ganun ay lumakas ka na. Pasensya muna kayong mag-ina, ha? Kasi hindi pa ako makapagtatrabaho ngayon. Ay, nako. Huwag mo nang alalahanin yan. Kaya nga si Lorena muna ang magtatrabaho eh. Para naman may panggastos tayo. Sana naman gumaling na ako. Para hindi ka naman mahirapan. Dalawa kaming inaalagaan. Ako at ang apo natin. Ay, nako. Huwag mo na kasing iisipin yan. Ang isipin mo, yung kalagayan mo. Magpagaling ka na. Oo naman. Hayaan mo. Magpapagaling na ako. Kumusta na kaya si Jason ngayon? Sana naman mapatawad na ako ng aking anak. Yung dating tinasusuklaman kong bata, naging maayos na yata ang buhay niya ngayon. Jason, anak, nasaan ka man ngayon? Sana malaman mong labis ko nang pinagsisisihan ang mga nagawa ko sa iyo noon. At sana hindi ka magtanim ng hinanakit sa akin. Sana nga, Jason.
ko po kayo ng mga prutas. Nang sa ganun, madali po kayong lumakas. Eto din. Binilhan ko na rin kayo ng mga gamot ninyo at vitamina. Salamat anak ha. Hayaan mo, babawi na lang ako sa inyo kapag malakas na ako. Si Itay naman. Para naman kayong iba sa akin. Okay lang yun, Itay. Kayo naman, oh. Basta, pagaling na kayo, ha? Ay, wala ka pa bang balita doon sa kuya mo? Wala pa ho, Itay. Bakit po? Wala lang. Ang tagal na panahon na di na natin kasi siya nakikita eh. Tay, huwag ninyo siyang masyadong iniisip. Nang sa ganun, gumaling na po kayo. Hayaan ninyo. At darating din ang araw na magkikita rin kayo ni Kuya. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang... Kamusta na nga kaya si Inay? Matagal ko na silang hindi nakikita. Kailan kaya kami magbabakasyon ni Mama Marga sa Pilipinas? Namimiss ko na silang lahat doon. Kumusta na rin kaya ang tatay ngayon? Sana nagbago naman siya ngayon at hindi na tulad ng dati. Jason, anak. Kamusta naman ang trabaho mo? Mabuti naman po, Mama. Ma, salamat dahil po sa inyo, natupad kong lahat ng aking mga pangarap sa buhay. Wala nga naman yun, anak. Nagpapasalamat nga ako at lumaki kang maging mabuting tao. At sana, yung bilin ko sa'yo doon ay hindi mo nakalimutan. Oh? Ano po yun, Mama? Yung sinabi ko noon sa'yo na huwag kang magtatanim ng galit o hinanakit sa iyong tatay. Lalo na gayong nagtagumpay ka na sa iyong buhay. Opo, Mama. Susundin ko po lahat yun. Yung bilin ninyo. Ay, siya nga pala. Mga 2 taon pa siguro tayo'y uuwi ng Pilipinas para magbakasyon doon. Talaga, Mama? Kung ganun, makikita ko na silang lahat. Mga ilang buwan naman tayo doon, Mama? Ikaw, kung ilang buwan ba ang gusto mo, kailangang mag-leave ka muna sa trabaho mo. Okay? Kumusta na kaya si Jason ngayon? Tika, nagbalik ka na ba dun sa malaking bahay? Natanong mo ba kung nandyan na kaya si Jason? Ay, oo. Wala pa yata. Hindi pa yata sila magbabakasyon dyan eh. Matagal pa raw, sabi ng caretaker nila. Mga 2 taon pa raw. Ano? Ay ang tagal naman kung 2 taon pa. Ikaw naman. Yun na nga ang gusto nila eh. Anong magagawa natin? Hindi maghintay tayo. Maganda raw ang trabaho ni Jason doon. Tignan mo nga naman
Nakabuti din ang paglalayas niya noon sa kanila. Nakatagpo siya ng magandang kapalaran sa buhay. Ay, at buti nga ka mo. Ang bait ng uwampon sa kanya. Akalain mo bang pinag-aaral pa siya at dinala pa sa Amerika? Sino bang mag-aakala na ang dating Jason noon maganda na ang buhay ngayon? Lorena, anak, kapag kaya ko na ang magtrabaho, tumigil ka na sa trabaho mo. Alagaan mo na lang yung anak mo, ha? Para naman hindi mahirapan ang nanay mo. Opo, Tay. Pero, magpalakas pa kayo. Huwag mo na kayong sasabak agad sa trabaho. Baka mabinat kayo. Hindi pa naman sa ngayon Papalakas pa ako talaga. Siguraduhin niyo Tatay, na pag pumasok na kayo, talagang malakas na kayo, ha? Oo naman. Huwag kayong mag-alala sa akin. No, Ruel. Magaling ka na ba? Magaling na po ako, Tay. Buti naman at nadalaw kayo ni nanay dito. Nag-aalala nga kami ng nanay mo sa'yo. Kaya nagpunta kami rito para naman kamustahin ka. Huwag na po kayong mag-alala, Tay. Magaling na po ako. Salamat naman kung ganun, anak. Nasaan ba yung apo mo, ha? Ay, tulog pa siya, Tay. Tuloy muna pala kayo sa loob. Dito na kayo mananghalian. Para akong mahihilo Parang nagdidilim ang paningin ko. Mga kasama! Si Manuel! Mag-check na hulog siya! Dali! Bilisan niya! Tulungan natin siya! Dalhin natin siya sa ospital! Bilis! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nanay! Nanay! Nay! Bakit ka umahagos, Lorena? Nay, si Itay daw. Sinugod sa ospital. Sabi nung isang kasamahan nila. Ha? Ano? Ako? Sinasabi ko na nga ba Sige na po, puntahan na niyo si Itay. Nay, ako na po ang bahala dito sa bahay. Ruel, asawa ko. Marita. Ang tigas naman kasi ng ulo mo Sinabi ko na sa'yo magpalakas ka muna. Pinilit mo nang magtrabaho. Tignan mo tuloy ang nangyayari sa'yo. Naaawa na ako sa inyo. Ganon din sa apo ko. Magmula ngayon, pag gumaling ka na, hayaan mo munang si Lorena ang magtrabaho. Tumigil ka muna sa pagtatrabaho mo. Oo na. Huwag ka nang umiyak. Ikaw naman kasi. Buhay pa naman ako Huwag naman kasi matigas ang ulo mo Para din naman sa'yo yan. Itay, huwag na po kayong magtrabaho. Ako na lang po. Magpahinga na lang kayo. Nang di na kayo magkasakit. Kapag malakas na ako,
Hindi pwedeng hindi ako magtrabaho. Lalo lang akong manghihina, anak. Hayan ka na naman eh. Kung ano yung makabubuti sa'yo, makinig ka naman kasi. Hayaan mo muna si Lorena na ang magtrabaho. Huwag mong pinipilit yung gusto mo. Oo nga naman, Tay. Huwag nang matigas ang ulo ninyo. Oo, sige na. Para matigil na kayong mag-ina. Tulong-tulong na lang kayo ni Nanay sa pag-aalaga kay Bibi. Basta ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Ayaw ko nang nahihirapan kayo, Tay. Kaya pwede ba? Huwag na kayong pasaway. Oo na, madam. Ay, nakakatuwa naman itong hapon natin, ah. Ay siya, sige. Pakitignan mo muna yung bata, ha? At ako'y magluluto na ng tanghalian natin. Sige lang, ako nang bahala sa bata. At maglalaro kaming maglolo. Oh, di ba, Apo? Laro kayo ni Lolo. Sige na. Bahala na kayo maglolo dyan. Apo. Sige na. Mag-close open ka na. Close open. Ay, naku. Ang galing naman ng apo ko, ha. Ang daling matuto. Mano po, Nay? Mano po, Tay? Si Baby po. Ay, tulog na. Napagod na naglaro kasama ng lolo niya. Ganun po ba, Inay? Teka. Tila nag-grocery ka na, anak, ha? Oo nga po, Inay. Namili na po ako ng mga kailangan natin dito sa bahay. Ginanayang pinamili mo at iaayos ko na dun sa kabinet. Ay, siya nga pala, kumain ka na. Baka gutom ka na niyan. Kumain na po ako sa labas, Nay. Magpapahinga na lang ako ng konti. At mamaya, matutulog na rin ako. Maaga kasi ang pasok ko bukas eh. Sige na. Magpahinga ka na, anak. Ako na lang ang bahalang mag-ayos ng mga pinabili mo. Sige po, Nay. Kayo na po ang bahala dyan. At dediretso na po ako sa kwarto. Ano, Jason? Nakahanda ka na ba? Itong susunod na linggo na ang uwi natin sa Pilipinas. Ma, ganda-ganda na po ako. O ano? Nakabili ka na ng mga ipapasalubong mo dun sa kanila? Opo, Mama. Tapos na po. Ay, teka nga pala. Nagpaalam ka na ba sa trabaho mo? Ay, tapos na rin po, Mama. 2 buwan ang kinuha kong bakasyon ko. Mabuti naman kung gano'n. Nang sa gano'n masulit naman natin ang bakasyon natin doon sa Pilipinas. O ano, nagpunta ka na ba kay Banong? Tinanong mo na ba kung kailan darating yung apo natin? Ay, ikaw talaga. Masyado kang atat-natat na makita na ang apo natin. Huwag ka kasing masyadong apurado. Ay, talaga. Nakalain mo ba naman? Maraming taon na hindi natin siya nakita. Bata pa yun noon. Umalis na dito.
Tsak ngayon, binatang-binata na Ay, yun. sigurado yan. O baka napakagwapo ngayon, Lord. Ay, kailangang malinis ang paligid. Dahil darating na sila Mamarga itong susunod na linggo. Nakakahiya naman kung nilang marumi ang bakuran. Ay, kumusta na kaya si Jason ngayon? Tingnan mo naman ang pagkakataon. Sinong mag-aakala na yung batang gusgusin noon ay nakarating ng Amerika? Swerte talaga. Nagtataka ako, Marita. Ha? Ay bakit ba? Ano ba ang pinagtatakhan mo? Alam mo, parang kinakabahan ako palagi. Excited akong hindi ko mawari. Ay, ano ba naman yan? Hindi kita maintindihan eh. Basta, ewan ko bakit ganito ang nararamdaman ko. Kumusta na kaya si Jason? Wala na yatang balak umuwi dito sa Pilipinas ang batang yun na. Ay, talaga yatang malaki ang tampo sa akin ni Jason. Para tuloy akong nahihiya sa kanya. Kung noon sana'y pinakitaan ko siya ng pagmamahal, siguro hindi niya maiisip ang maglayas noon. Sa bagay, malaking oportunidad ang dumating sa kanyang buhay. Naging maganda naman ang naging buhay niya. Sana naman mapatawad ako ni Jason. Dahil sa totoo lang, pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko noon sa kanya. Pinagsisisihan ko na. Oh, Rohel, ikaw muna ang mag-alaga sa apo natin, ha? Marami na akong labahin kasi. Maglalaba ko ngayon. Sige na. Ako na ang bahala sa bata. Maglaba ka lang. Pag magising yung bata, nandun sa tabi niya yung gatas niya. Tinimpla ko na siya. Oo na. Sige na, mag-umpisa ka ng maglaba. Nang maaga kang matapos. Oh, ayun. Gising na yung apo mo. Ay, sige na. Puntahan mo agad. Baka mahulog sa kama. Dalian mo. Magmula nang tayo'y di na nakita. Ay, maligayang pagdating mo, Mamarga, Jason. Ay, wow! Binatang-binata ka na. Napakagwapo mo pa. Kumusta na kayo, Magmanong? Ay, mabuti naman, Jason. Oh, Magbanong.
yung mga bagahe namin, pakilabas sa may sasakyan, ha? Ay, opo, ma'am. Sige po, Sir Jason. Sige po, tulungan ko na po kayo, Mang Manong. Ay, pahinga na lang kayo, Sir Jason. Ako na lang ang bahala dito. Kaya ko na po ito. Sige po, at mamaya may pasalubong ako sa inyo. Ay, talaga, Oo. Sir Jason. Ay, salamat naman. Sige, at mag-iinuman tayo, Mang Manong. Maganda kayo ng papupulutan natin mamaya. O, Mang Manong, kumain na kayo, ha? Huwag na kayong mahihiya. Ay, opo, Ma'am Marga. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kumuha lang kayo ng ulam, Mang Manong. Bukas, maganda kayo na mapupulutan natin, ha? Iinom tayo ulit. Ay, oo ba? Sige, Sir Jason. Ano po ba ang gusto niyong pulutan, sir? Bumili lang tayo ng bangus. Ihaw natin. Masarap yun na pulutan, Mang Manong. Sige po. Kung yun ba ang gusto niyo, di okay po, Sir Jason. Ay, naku, Mang Manong. Huwag niyo lang nga akong tatawagin, sir. Para kasi akong naiilang sa inyo, eh. Jason na lang yung itawag niyo sa akin, di ba? Oo, kung yun ang gusto niyo, di sige po. Kailan ka pupunta sa inyo, Jason? Bukas na bukas din po, Mama. Kung gusto niyo, di sumama po kayo. Nang sa ganun, makilala po naman yung mga magulang ko. O sige, kung yun ba ang gusto mo, di sasama ako sa iyo. Gusto kong ipakilala sa mga magulang ko ang taong umarungga at nagmahal sa akin. Gusto kitang ipagmalaki sa kanila, Mama. Talaga naman, anak, ha? Opo. Ikaw ang pinaka-the best para sa akin, Mama. Kahit hindi ako nagmula sa iyo. Pero higit pa sa isang anak ang turing mo sa akin. Kaya nga, mahal na mahal po kita, Mama. O sige na. Ihanda mo ng lahat yung mga ipapasalubong mo sa kanila. At bukas na bukas din, sabay tayong pupunta sa inyo. Naku, Rohel, may tao yata. O di buksan mo ang pinto. Tignan mo kung sino yung dumating. Tao po! Sandali lang, nariyan na. Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Magandang hapon po sa inyo. Dito po bang bahay ni Mang Rohel at Aling Marita? Ay, dito po. Bakit po? Inay? Ikaw si Jason? Ang aking anak! Apa! Jason ang anak ko! Mabuti at nagpakita ka sa amin. Matagal kitang hinanap, anak. Miss ko na rin po kayo. Matagal ako nagulila sa iyo. Ang laki-laki mo na, anak. Sino yan dumating, Marita? Ay, Itay! 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 Jason, anak. Ikaw ba yan? Opo, Itay. Ako po ito. Anak, ikaw nga. Itay. Salamat at naalala mo kaming puntahan dito. Itay. Patawarin mo sana ako, anak.
Malaki ang kasalanan ko sa'yo noon. Dahil, Patawarin mo ako. Dahil hindi ako naging mabuting ama sa'yo. dahil kalimutan na natin nung nakaraan. Kailanman, wala kayong naging kasalanan sa akin. Naparito ako dahil matagal din akong nangulila sa inyo ni inay. Mahal na mahal ko kayo po, Inay. Patuloy itong nahihiya sa'yo, anak. Halos wala akong mukhang mahirap sa'yo. Kalimutan na natin ang lahat, Inay. Ang importante, narito na po ako ngayon sa harapan ninyo. Matagal ko na kayong pinatawad, Inay. Dahil mahal na mahal ko po kayo ni Inay. Mahal na mahal ko po kayo. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.